Scorpio, makinig ka ng mabuti. Pinagmamasdan ng universo kung paano mo binabantayan ang iyong puso, maingat, tahimik, natatakot na masaktan muli. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na ang parehong mga pader na nagpoprotekta sa iyo ngayon ay humaharang sa iyong pinakamalaking biyaya? Sa pagitan ng sakit at pasensya, naghihintay ang iyong kapalaran at ngayong gabi may magbabago. Malapit mo nang maunawaan kung bakit kailangang dumaan muna sa bawat sakit sa puso, bawat katahimikan, bawat saradong pintuan. Dahil ang susunod na darating ay hindi lang pag-ibig, ito ay banal na pagkakaayos. Huwag kang lumingon, ang mensaheng ito ay maaaring baguhin ang iyong buhay magpakailanman. Scorpio, ang iyong kaluluwa ay dumaan sa mga bagyo na kakaunti lang ang tunay na nakakaintindi. Mahal mo ng malalim, nagbigay ka ng walang hanggan, at gayon pa man sa paglipas ng panahon natutunan mong itago ang iyong puso sa likod ng tahimik na lakas. Pero kamakailan lang, hindi mo ba naramdaman iyon, ang kakaibang katahimikan bago ang pagbabago? Ang kisap ng kandila na hindi namamatay, ang biglaang simoy ng hangin kapag nagdarasal ka, o ang paraan ng iyong mga panaginip na pakiramdam mo'y sobra ang totoo para baliwalain. Hindi ito mga pagkakataon lang, ito ay mga banal na senyales, gumagabay sa iyo pabalik sa iyong tamang landas. Hindi ka pinaparusahan ng universo dahil pinoprotektahan mo ang iyong sarili, pinaalalahanan ka lang nito na ang pag-ibig, biyaya, at kasaganaan ay hindi makakarating sa pusong nakapako sa takot. Ngayong gabi, habang pinapakinggan mo ang mensaheng ito, hayaan mong lumambot ang iyong espiritu. Dahil minsan, Scorpio, ang himala na ipinagdarasal mo ay hindi nasa labas mo, naghihintay lang ito na buksan mo ang pintuan sa loob mo. Emosyonal na pagkilala. Scorpio, may kakaibang enerhiya sa iyo na may halo ng misteryo at atraksyon, parang katahimikan ng dagat bago ang bagyo. Ramdam mo ang lahat ng mas malalim kaysa sa iba, pero natutunan mong magpanggap na hindi mo ito nararamdaman. Umingiti ka, nagpapatuloy, sinasabi mong ayos ka pero sa loob, naaalala ng puso mo ang bawat salita, bawat pangako, bawat sugat na hindi tuluyang gumaling. May mga sandali na ibinibigay mo ang lahat, ang oras mo, ang katapatan mo, ang pagmamahal mo, tapos naiwan ka lang sa katahimikan. At sa katahimikang iyon, itinayo mo ang iyong kuta. Sinabi mo sa sarili mo, huwag na muli. Natutunan mong protektahan ang sarili ng husto na minsan, pati biyaya, hindi makapasok. Pero Scorpio, ang proteksyon ay hindi katumbas ng kapayapaan. Sa loob mo, ang puso mo ay patuloy na naghahangad ng tunay na bagay, isang bagay na hindi lang dumadaan sa buhay mo, kundi nananatili. Nais mo ang koneksyon na lampas sa salita, lampas sa takot, lampas sa mga pader na itinayo mo. At sa kaibuturan ng puso mo, alam mo na posible pero nag-atubili ka, natatakot na maulit ang nakaraan. Nakikita mo, ito ang pinakamalaking laban ng iyong kaluluwa, ang pakikibaka sa pagitan ng pagnanais na maging ligtas at pagnanais na maramdaman ang buhay. Maraming Pilipino ang tumatawag dito na paghihigpit ng loob, ang instinct na itago ang lahat, protektahan ang sarili, dahil itinuro sa iyo ng buhay na ang pag-ibig ay pwedeng sumakit. Pero paano kung ang sobrang paghihigpit na yon ang pumipigil sa iyong biyaya na dumaloy? Isipin ang mga pagkakataon na ramdam mo ang bigat kahit walang dahilan, ang mga gabi na hindi ka makatulog kahit pagod ka na, o ang mga umaga na nagsisimula sa buntong hininga imbes na pag-asa. Hindi iyon pagkakataon, Scorpio. Paalala iyon ng enerhiya mo na sobra na ang dala mo. Hindi ka nilikha para patuloy na sumadsad sa sakit, nilikha ka para ito'y baguhin. Sa espiritualidad ng Pilipino, may kasabihang, kapag bumigat ang pakiramdam, may dapat kang bitawan. Kapag mabigat ang puso, ibig sabihin may nais pakawalan ang kaluluwa. Maaaring galit, maaaring pananabik, o maaaring takot lang na masaktan muli. Nasubok ka, pero bawat pagsubok ay may layunin. Bawat taong umalis, bawat pangarap na naglaho, bawat katahimikan na sumakit, lahat iyon ay humuhubog sa iyo para sa mas mataas na uri ng pag-ibig. Ang pag-ibig na hindi hinihingi na lumiit ka, kundi nag-aanyaya sa iyo na maghilom. Ang uri ng pag-ibig na nagpapaalala, pwede kang maging matatag at bukas ng sabay. Isipin ito, Scorpio, isang kandila ang nagliliyab sa tahimik na silid. Ang apoy nito ay sumasayaw ng mahinahon, hindi alintana ang paligid. Iyan ka. Kahit ano pa man ang ibato sa iyo ng buhay, hindi kailanman namatay ang liwanag mo. Maaaring medyo naliwanagan ka, pero hindi ka kailanman nawala. Nakita ng universo ang bawat luha na tinago mo, bawat panalangin bago matulog, bawat ayos lang ako na sinabi mo kahit hindi ka talaga.
At ngayon, sumasagot ito sa pamamagitan ng mga senyales, intuisyon, at ang pag-akit na nararamdaman mo habang pinapakinggan ang mga salitang ito. Maaaring akala mo ay nakalimutan ka na. Pero ang totoo, ikaw ay inihanda. Hindi nakakalimot ang banal sa mga taong nagmamahal ng malalim, pinipino ka nito. Itinuturo nito ang pagkakaiba kung paano protektahan ang enerhiya mo nang hindi isinasara ang puso. Dahil Scorpio, ang biyayang paparating sa iyo ay hindi ordinaryo. Ito ay sagrado. Makakapasok lamang ito kapag ang puso mo ay malaya mula sa takot ng kahapon. Bumulong ngayon sa iyo ang mundo ng espiritu, itigil ang pagtatago sa likod ng lakas. Ang iyong kahinaan ay iyong kapangyarihan. Hayaan mong lumalim ang mensaheng ito. Ang dahilan kung bakit pakiramdam mo ay serye ng mga aral ang buhay mo ay dahil hindi ka nilikha para lang mabuhay, nilikha ka para bumangon bilang isang manggagamot, gabay. Isang matandang kaluluwa na nagpapaalala sa iba kung ano ang tunay na pag-ibig. Ang sakit mo ay hindi parusa, ito ay inisiyasyon. Sa sandaling huminto ka sa pagtakas mula rito, makikita mo, bawat sakit sa puso ay tunay na pintuan patungo sa iyong banal na muling pagsilang. Espiritual na pahayag. Scorpio, matagal nang pinagmamasdan ng mga espiritu ang iyong paglalakad sa mga panahon ng katahimikan at ngayon, handa na silang magsalita. Malinaw ang mensaheng dumarating, hindi ka kailanman nag-iisa. Kahit sa mga gabing pakiramdam mo'y walang nakakakita sa iyo, napapaligiran ka ng mga puwersang hindi nakikita, mga gumagabay, nagbabantay, at naghahanda sa iyo para sa banal na oras na ngayon ay unti-unting nagbubukas. Sa wika ng di nakikita, bawat kumikislap na kandila, bawat bigla ang bugso ng hangin, bawat panaginip na tila sobrang totoo, may kahulugan. Hindi ito mga aksidente. Mga senyales ito na sinusubukan kang abutin ng iyong mga ninuno at mga espiritong gabay. Ang kandilang kumikislap ng walang dahilan. Iyon ay pagbabago ng enerhiya. Ang malamig na hangin na dumadampi sa iyo habang nagdarasal ka. Iyon ay presensya, paalala na nakikinig ang langit. Ngunit ito ang katotohanan, Scorpio, matagal ka nang humihiling ng mga himala, pero may bahagi ng iyong kaluluwa na natatakot pa ring tanggapin ang mga ito. Matagal ka nang nananalangin para sa bagong simula, ngunit mahigpit mo pa ring hinahawakan ang mga lumang sugat. Pinoprotektahan mo ang sarili mo ng labis, kaya't hindi makapasok ang mga biyayang nakalaan sa iyo. Hindi ka pinarurusahan ng universo, matyaga itong naghihintay na buksan mo ang pinto. Nais nitong punuin ang iyong buhay ng para sa iyo, kapayapaan, pag-ibig, kasaganaan, at kagalingan. Ngunit hindi ito makakapasok sa pusong napalilibutan ng mga pader ng takot. Sa paniniwalang Pilipino, may kasabihang, ang pusong sarado sa sakit, sarado rin sa grasya. Ang pusong ayaw masaktan ay pusong sarado rin sa biyaya. At ngayon, Scorpio, nais ng banal na ipakita sa iyo ang pagkakaiba ng pag-ingat sa enerhiya at pagharang sa tadhana. Kapag pinoprotektahan mo ang sarili gamit ang pananampalataya, nananatiling bukas ang puso mo sa pag-ibig habang alam mo kung sino ang karapat-dapat dito. Ngunit kapag pinoprotektahan mo ang sarili gamit ang takot, hindi mo namamalayan, pati ang para sa iyo ay itinataboy mo. Narating mo na ang sandali ng spiritual awakening, ang punto kung saan marahang tinatapik ng mundo ng espiritu ang iyong balikat at sinasabing, tama na ang pagtatago. Panahon na para tumanggap. Naalala mo ba ang mga pagkakataon na bigla kang nagising ng 3:00 ng madaling araw? O nang paulit-ulit mong makita ang mga numerong 11 oras 11 minuto o 2 oras 22 minuto? Hindi iyon basta-basta. Iyon ay mga alignment codes, mga banal na paalala ng universo na nagsasabing, kasama mo kami. Manatiling bukas. Nagbabago na ang enerhiya sa paligid mo. Ang parehong liwanag na minsang naglantad ng iyong sakit ay siya ngayong nagliliwanag ng daan mo pasulong. Ang iyong mga anghel, ninuno, at espiritong gabay ay nagkakaisa upang dalhin sa iyo ang isang tao o pangyayari na magbabalik ng iyong pananampalataya, hindi lang sa pag-ibig, kundi sa banal na oras ng universo. Kung madalas mong marinig ang iyong pangalan sa panaginip o kinikilabutan ka kapag naiisip mo ang isang tao, hindi iyon pagkakataon. Ang koneksyong iyon ng kaluluwa ay maaaring umiiral pa, ngunit ngayon, hindi para muling buksan ang sugat, kundi para ituro sa iyo ang kapatawaran. Dahil Scorpio, ang kapatawaran ang mahiwagang susi na magpapalaya sa iyo. Ang hinihiling sa iyo ngayon ay bitawan, hindi ang mga tao, kundi ang enerhiyang nagdudugtong sa iyo sa sakit. Kapag binitiwan mo ito, nililinis mo ang espasyo para makapasok ang mga biyaya.
Sabi ng mga espiritu, hindi mabubuksan ang pinto ng tadhana kung puno pa ang mga kamay mo ng mga bagay na wala na. Panahon mo na para muling magtiwala, hindi bulag kundi may karunungan. Sinasabi ng banal, protektahan mo ang iyong puso, ngunit huwag mo itong patigasin. Ang iyong intuwisyon ang iyong kalasag, at ang iyong malasakit ang iyong susi. Ang dalawang enerhiyang ito ang magbabantay sa iyo habang hinahayaan mong dumaloy muli ang pag-ibig. Tandaan, Scorpio, isa kang water sign, at ang tubig ay kailanman hindi nananatiling tahimik. Ito'y dumadaloy, umaayon, naglilinis, at nagpapagaling. Kapag muli mong hinayaan ang sarili mong makaramdam, gumagalaw ang iyong enerhiya. Kapag umiyak ka, nalilinis ka. Kapag nagpatawad ka, tumataas ka. At kapag binuksan mo ang puso mo, hinahatak mo ang mga himala papalapit. Napansin mo ba kung paanong kapag nililinis mo ang iyong altar o sinisindihan mo ang iyong kandila, tila gumagaan ang hangin sa paligid? Hindi iyon basta pisikal, iyon ay spiritual. Ibig sabihin, nagbago na ang enerhiya. Ipinapaalala ng iyong mga ninuno na ang spiritual na proteksyon ay hindi pag-iisa, kundi pangingibabaw ng dalas. Kapag mataas ang iyong vibration, hindi ka basta matitinag ng kadiliman. Kaya nitong mga nakaraang araw, pinapadalhan ka ng universo ng mga sandali ng katahimikan. Hindi iyon pagtanggi, iyon ay pagbabago ng direksyon. Ginagabayan ka nitong huminto, maghilom, at linisin ang daan para sa paparating. At ang darating ay isang bagay na sagrado. Sa susunod mong yugto, asahan mo ang isang senyales, isang puting balahibo, isang panaginip tungkol sa tubig, o isang kandilang hindi nagkikislap kahit may hangin. Mga palatandaan ito na binubuksan na ng universo ang mga tarangkahan ng biyaya. Ngunit dadaloy lamang ito patungo sa pusong handang tumanggap. Kaya ngayong gabi, Scorpio, habang pinapakinggan mo ang mga salitang ito, bulongin mo ng marahan ang panalangin ito. Ipinapalaya ko ang takot. Ipinapalaya ko ang sakit. Tinatanggap ko ang banal na pag-ibig at proteksyon sa aking buhay. Sabihin mo ito ng 3 beses. Sapagkat sa tradisyong Pilipino, kapag inuulit ng 3 ulit, tinatatakan ito ng pananampalataya. Pumapasok ka na ngayon sa bagong dalas, kung saan ang iyong lakas ay hindi na hadlang, kundi magneto ng mga bagay na kaayon ng iyong kaluluwa. At tandaan ang katotohanan ito, hindi mo kailangang pumili sa pagitan ng proteksyon at pagbubukas. Maaari mong makamit pareho. Maaari kang protektado ng liwanag at ginagabayan ng pag-ibig. Maaari mong pangalagaan ang iyong kapayapaan nang hindi hinaharangan ang iyong mga biyaya. At sa sandaling tunay mong paniwalaan iyon muling gagalaw ang lahat sa iyong buhay. Manifestasyon at gabay. Scorpio, ngayon na nauunawaan mo na kung bakit ginabayan ka ng universo sa pamamagitan ng sakit at katahimikan, panahon na para bumangon. Nakatayo ka sa harap ng espiritual na pintuan, mula proteksyon patungo sa manifestasyon. Inihanda na ng banal ang mga biyaya para sa iyo, ngunit kailangan ang iyong buong tiwala upang maiparating ang mga ito. Kaya ngayong gabi, sisimulan natin ang proseso ng paglilinis ng enerhiya, at pagtawag sa kung ano ang nakalaan para sa iyo. Magsimula tayo sa isang sinaunang ritual, isang bagay na tahimik na ginagawa ng ating mga ninuno sa ilalim ng banayad na liwanag ng buwan. Tinatawag itong pagsunog ng luma, ang pagsunog ng mga lumang bagay. Kumuha ng maliit na piraso ng papel at isulat ang mga salita na kumakatawan sa nais mong pakawalan, takot, guilt, pag-aalinlangan, sakit sa puso. Ilagay ang papel sa isang ligtas na mangkok, sindihan ang puting kandila, at habang nagliliyab ang apoy, bulongin. Ipinapalaya ko ang mga bagay na hindi na nakakatulong sa aking kapayapaan. Binubuksan ko ang aking puso sa mga biyayang naghihintay para sa akin. Habang nagiging abo ang papel, isipin mo ang usok na dinadala ang iyong sakit patungo sa langit. Ang ritual na ito ay hindi lang simboliko, ito ay enerhetiko. Ipinapaalam nito sa universo, handa na ako. Sunod, ihanda ang simpleng cleansing bowl. Naniniwala ang ating mga ninuno na ang enerhiya ay nananatili sa tubig. At ang tubig ay may alaala. Sa isang malinaw na mangkok, haluin ang dagat na asin at tubig ng niyog, parehong sagrado sa tradisyong Pilipino. Isawsaw ang mga daliri mo dito at iwisik ito ng marahan sa iyong bahay, lalo na malapit sa mga pinto at bintana. Habang ginagawa mo ito, sabihin, liwanag lamang ang makakapasok. Kapayapaan lamang ang mananatili. Mapapansin mo kung paano nagbabago ang hangin, mas malambot, mas magaan, mas mahinahon. Hindi iyon imahinasyon, Scorpio. Iyon ay ang pagbabago ng enerhiya mo.
Ngayon, pag-usapan natin ang puso mo, ang sagradong espasyong matagal ng binantayan. Nagtayo ka ng mga pader ng lakas, ngunit ang lakas na walang lambot ay nagiging baluti na nakakakulong sayo. Hinihiling ng universo na hayaan mong muling maramdaman ang lambot, hindi kahinaan, kundi banal na pagbubukas. Narito ang simpleng ngunit makapangyarihang ritual ng manifestasyon na maaari mong gawin sa loob ng 7 gabi. Sindihan ang pink o pulang kandila, kulay na kumakatawan sa pag-ibig at tapang. Isulat ang iyong pangalan sa dahon ng laurel, bay leaf, simbolo ng tagumpay at biyaya. Hawakan ito sa ibabaw ng iyong puso at sabihin, "Ako ay ligtas. Ako ay minamahal. Bukas ako sa mga himala." Sunugin ang bay leaf ng maingat at hayaang malaglag ang abo sa puting plato. Bulongin ang iyong hiling, pagkatapos iwisik ang abo sa dumadaloy na tubig, tulad ng ilog, o kahit sa lababo na may dumadaloy na tubig, simbolo ng pagpapalaya at panibagong simula. Itong gawain ay inaayon ang iyong enerhiya sa daloy ng banal. Itinuturo nito sa puso mo na ang proteksyon ay hindi nangangahulugang pagsasara ng pintuan, ito ay pagpili ng mga pintuan na magdadala sa kapayapaan. Scorpio, nais ipaalala ng universo, nagsisimula ang manifestasyon sa paniniwala. Kapag mas nakatuon ka sa takot, mas dumadami ang takot. Ngunit sa sandaling lumipat ka sa pananampalataya, gumagalaw ang mga biyaya. Sa paggising mo bukas, sabihin ang panalangin ito ng malakas. Ngayon, pinipili kong maniwala na posible ang pag-ibig at kapayapaan para sa akin. Hindi ako ang aking nakaraan, ako ang aking layunin. Ulitin ito ng 3 beses bago hawakan ang dibdib mo. Sa espiritualidad ng Pilipino, ang puso ay altar ng kaluluwa. Anumang enerhiya ang inilalagay mo rito ay kumakalat sa lahat ng nakapaligid sa iyo. At kapag bumalik ang pag-aalinlangan dahil mangyayari ito, tandaan ito, susundan ka ng mga senyales. Makikita mo ang kumpirmasyon sa maliliit na himala, isang paru-paro na lumapag malapit sa iyo, apoy ng kandila na yumuyuko, ngunit hindi namamatay, panaginip tungkol sa tubig na pakiramdam mo ay nagpapagaling. Mga paalala ito na ikaw ay ginagabayan ng banal, araw-araw. Para sa kasaganaan, may isa pang ritual na ipinasa ng mga manggagamot sa mga probinsya. Sa gabi ng kabilugan ng buwan, punuin ang malinaw na baso ng tubig ng niyog at 3 butil ng hilaw na bigas. Ilagay ito sa tabi ng bintana magdamag at bulongin. Pagpalain ng liwanag ng buwan ang tubig na ito, linisin ang aking espiritu, at tawagin ang aking mga biyaya pabalik. Kinabukasan, ibuhos ang tubig sa iyong pintuan o sa lupa ng hardin, ibinabalik sa lupa ang enerhiya ng pasasalamat. Ang simpleng gawain ito ay nag-aanyaya ng kapayapaan sa pananalapi, paggaling ng damdamin at daloy ng espiritu. Ngayon, Scorpio, pag-usapan natin ang pinakamalaking kasangkapan sa manifestasyon, ang kapatawaran. Hindi mo mahihikayat ang pag-ibig kung ang enerhiya mo ay punong-puno ng sama ng loob. Hindi mo matatanggap ang kagalakan habang nakayakap ka pa sa sakit. Bitawan mo, hindi para sa iba, kundi para sa iyo. Kapag pinakawalan mo ang enerhiya ng galit, binubuksan mo ang pinto para sa mga banal na biyaya. Pumikit sandali at isipin ang gintong liwanag na pumapalibot sa iyo. Isipin itong dahan-dahang kumikilos, lumalawak sa bawat hininga mo. Bulongin ng marahan. Pinapatawad ko. Ako'y nagpapagaling. Ako'y bumabangon. Habang lumalago ang liwanag na ito, isipin itong dumadampi sa bawat bahagi ng buhay mo, sa bahay, relasyon, at mga pangarap. Nakikinig ang universo sa dalas, hindi sa salita, at ngayon, tumataas ang iyong frequency higit pa sa nakalipas na mga taon. Scorpio, ito ang iyong paggising, ang sandali kung kailan nagiging layunin ang sakit. Hindi ka isinumpa, ikaw ay pinili. Bawat pagsubok, bawat pagkaantala, bawat saradong pintuan ay naghahanda sa iyo na tanggapin ang isang bagay na sagrado, na kaayon ng pinakamabuti para sa iyo. Mula ngayong gabi, simulan mong asahan ang mga himala. Kaibiganin mo ang universo na parang naroroon na ang iyong mga biyaya. Dahil sa espiritual na kaharian, naroroon na ang mga ito, naghihintay lang na buksan ang puso mo. Tuwing bulong ng takot ang maririnig mo, sindihan muli ang iyong kandila at sabihin, "Ako'y pinoprotektahan ng liwanag. Mahahanap ako ng aking mga biyaya." At makakamtan mo nga. Dahil walang bagay na nakalaan para sa iyo ang maaring hadlangan magpakailanman. Ang mga pader na itinayo mo noon ay ngayon ay mga tarangkahan ng banal na oras. At kapag tinahak mo ang mga ito, may pananampalataya,
tapang, at pag-ibig, maintindihan mo na ang biyayang matagal mo nang binabantayan ay ang biyayang laging nakalaan para pagalingin ang puso mo. Scorpio, huminga ka ng malalim. Tinahak mo na ang iyong mga anino, hinarap ang iyong sakit, at hinayaan ang liwanag na pumasok sa mga lugar na matagal nang sarado. Ngayon, ang puso mo ay nakatayo sa pagitan ng dalawang mundo, ang mundong sumakit sa iyo, at ang mundong naghihintay na pagalingin ka. Natutunan mo ang isang makapangyarihang bagay, ang pagprotekta sa puso mo ay hindi nangangahulugang pag-isa nito. Ibig sabihin nito ay pagpili ng kapayapaan kaysa takot, at karunungan kaysa mga pader. Maaari kang maging ligtas at bukas pa rin. Maaari kang protektado ng pananampalataya at hayaan pa rin ang pag-ibig na dumaloy. Iyan ang balanse na matagal nang ginagabayan ng universo patungo sa iyo. Habang nagsasara ang kabanatang ito, nais ng banal na ipaalala sa iyo ang isang sagradong katotohanan, hindi ka mahirap mahalin. Naghihintay ka lang ng isang pag-ibig na kaakibat ng lalim mo. Katulad ng paghihintay ng dagat sa paghila ng buwan, matiisin, tuloy-tuloy, at tiyak na darating ang oras ng pagbabalik ng alon. Ang mga biyayang dati pakiramdam mo'y naantala ay ngayon nakahanay sa banal na katiyakan. Ang mga relasyon na naglaho ay nagbigay daan sa mga koneksyon na tunay na nakakakita sa iyo. Ang mga oportunidad na akala mo'y nawala ay itinuturo ngayon sa kung ano talaga ang nararapat sa kaluluwa mo. Dahil kapag gumaling ang Scorpio, lumalakas ang kapangyarihan nila at tumutugon ang universo sa kasaganaan. Kung napapansin mong may mga balahibo, nakakarinig ng malayong musika, o biglang nakakaranas ng kapayapaan, mga senyales ito na malapit ang iyong mga anghel. Sinasabi nila nagawa mo na. Sa wakas, binuksan mo na ang pinto. Mula sa sandaling ito, lumakad ka ng may grasya. Panatilihing nagliliyab ang iyong kandila, bukas ang iyong espiritu, at matatag ang iyong pananampalataya. Kapag dumating ang pag-aalinlangan, sindihan muli ang iyong puting kandila at sabihin, "Ako ay ginagabayan. Ako ay pinoprotektahan. Handa na ako sa aking mga biyaya." At kapag sinabi mo ito, damhin mo dahil ang mga salita ay may dalang enerhiya, at ang enerhiya ay humuhubog ng realidad. Scorpio, ito ay hindi lamang isang mensahe. Ito ang iyong espiritual na pag-ikot, ang sandali kung kailan kinoronahan ka ng universo, hindi bilang isang nakaligtas, kundi bilang isang co-creator ng iyong kapalaran. Ang sakit na iyong dinadala ay nagiging layunin, at ang pag-ibig na dati mong nawala ay bumabalik sa mas mataas na anyo, isa na sumasalamin sa iyong paglago, paggaling, at katotohanan. Kaya ngayong gabi, habang ang kandila ay dahan-dahang nauubos at tumatahimik ang silid, tandaan, hindi ka kailanman nag-iisa. Narinig ng universo ang iyong mga panalangin. Kasama mo sa katahimikan ang iyong mga ninuno. At ang biyayang dati kinakatakutan mong paniwalaan ay papalapit na. Panatilihing protektado ang iyong puso sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi ng takot. Dahil sa sandaling muli kang magtiwala, Scorpio, doon magsisimulang dumaloy ang mga himala.